So doon po sa John chapter 13, verses 34 to 35, yan ang sinabi ni Jesus, that we must show our love to one another. Amen? Jesus' words challenge us to live in a way that reflects His love. Today, we will explore what it means to love one another as Christ has loved us. Una, mga kapatid. Kaya sabi po dyan, love is commanded by Christ. Si Kristo po ang nagsabi na show your love. Alam niyo po yung Greek word ng commandment, ang sabi po dito is etol. Yeah, the Greek word for commandment is etol, which signifies an authoritative decree. This is not optional, it is a divine mandate. Hindi option ang command ng Panginoong Hesus na love, kundi ito yung kanyang mandato sa mga tao. Amen? Sa mga taong naglilingkod sa Kanya, sa mga tao na sumusunod sa Kanya, yun yung mandato ni Jesus. Show love always. Amen? Your love for one another will prove to the world that you are my disciple. Malalaman pala natin na tayo ay disipulo ni Kristo if we show our love to one another. Amen? Kung tayo, alam natin na binago tayo ng Diyos, alam natin na inubog tayo ng Diyos, we can be more like Him. Amen? Ano ba ang ginawa ni Kristo nung time na nandito siya, nung nag-ministeryo siya dito sa lupa? May mga taong galit sa Kanya, yung mga Pariseyo, yung mga Saduseyo, galit sa Kanya. Kasi ang sabi ni Jesus, sinasabi niya na siya yung Messiah, pero hindi naniniwala yung mga tao. Nagalit pa nga sila sa Kanya. Pero anong ginawa po niya? Ipinaramdam niya pa rin yung pagmamahal. Amen? At alam niyo po ba ang simbolo ng love is not yung shape na heart doon, kundi ang simbolo ng love. Nakikita niyo po yan, yung pula. That is the symbol of love. Kasi dyan na ipakita kung gaano kamahal ng Diyos ang mga tao. Amen? Even though kahit sobrang makasalanan ng tao, dahil sa sobrang makasalanan ng tao, sobra-sobra din yung pagmamahal ng Diyos. That's why ibinuhos niya sa krus. Para lang maibalik yung relasyon na nabuo. Amen? So Jesus was speaking to His disciples during the Last Supper. He had just washed their feet, demonstrating humility and servanthood. This commandment to love one another is directly tied to His example. Nung before pa nadakpin si Jesus, hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga disipulo. Although one of them betrayed Him, si Pedro, ipinagkanulo niya si Jesus 3 times. Pero anong naramdaman? Anong ipinaramdam pa rin ni Jesus? Pinaramdam niya pa rin yung pagmamahal niya. Amen? Same as sa atin bilang isang Kristiyano, kapag ginagawan tayo ng masama o ginagawan tayo ng hindi maganda ng kapwa natin, lalo kapag kayo hindi mananampalataya, iparamdam pa rin natin yung pagmamahal natin sa atin. Amen? So our love must be active, sacrificial, and reflective of Christ's love. Are we treating others with the same humility and grace Jesus has shown us? Ipinapakita po ba natin yung the same na ginagawa ni Kristo noon, nakapakumbabaan sa mga tao? Minsan siguro akala natin dahil tayo yung mas kilala, kailangan tayo yung laging makaramdam ng pagmamahal. Tingnan din natin yung mga nasa
Yung mga tao na kung saan hindi nararamdaman yung pagmamahal sa pamilya, iparamdam po natin sa kanila. We are one body of Christ. Amen? Kung ano yung nararamdaman ng kapwa mo Kristiyano, ganun din dapat yung iparamdam. Amen? Iparamdam natin na sila ay mahalaga sa harapan ng Diyos. Amen? Hindi dahil sa may mali kang nakita sa Kanya, ay, hindi ka dapat na maglingkod sa New Hope to. Hindi ka dapat na pumasok sa New Hope to. Kasi ganito yung ugali. No. Alam niyo po ba na pumapasok sa bahay panambahan is yung mga tao na nangangailangan ng pagmamahal ng Diyos. So Jesus' love was self-giving and sacrificial. Our love should be the same. Amen?